Hello guys, share ko lang ito. Naghanap kasi ako ng dashcam. So ito yung binili ko. Tumingin ako ng Chigi tsaka yung Ayochi. Gusto ko muna sumubuksan na ng mura. Ito maganda yung reviews. But it turns out okay, pero hindi masyado. Why? Explain ko sa isa. Actually na-connect ko na siya. Isa sa maganda sa kanya is madali lang siyang i-connect, ano? Pero the problem is, pakita ko muna sa inyo yung magaganda. Okay. One. Yan. Madali lang siyang i-connect sa accessory fuse. Tapos, mabilis lang din siya mag-connect sa cellphone. Malinaw din yung kanyang mga camera. Ayan. Ika lang ha. Ikot natin. Ayan. Yan yung rear camera. Linaw, di ba? Pwede na eh, no? Pwede na eh. And then, front camera. Yan. Ika lang. Pakita ko. Ayan o. Masyado lang maliwanag. Pero ayan. Malinaw yung camera niya. Okay yung camera niya. TPMS. Okay din ang TPMS. Ano. Magana yung TPMS. Accurate yan plus minus 1 PSI. So, dun sa gauge ko, yung 28 PSI na yan, 29 PSI yan. Yung 34, 33 PSI yan o 32. Basta plus 1 o 2. Almost accurate. Pwede na rin just monitor. Yung temperature, hindi ako sure sa accuracy, pero pansin ko, pag umaandar ako sa labas, tumataas naman siya. Okay? And then, Android Auto also works. Ay, sayang wala yung phone ko. Teka, post ko lang to ha. Kunin ko yung phone ko. Okay. So, na-connect ko na. So, as I was saying, Android Auto, okay din yan. Gumagana, ano, parang okay lahat. May Google Maps, may Waze, makakapag-music ka. Lahat. Yan. Actually, right now, habang kinakalgal ko, kung nakikita mo is, parang okay, no? Gumagana lahat. Mabilis pa nga eh. Nung una ko kung tinesto. Sabi ko, okay ang bilis. Kasi na-expect ko at ganitong price point, yung kanilang dashcam, is medyo mabagal. O yung OS niya is medyo mabagal. Pero, for this one, hindi. Mabilis. Everything is good, no? May ano pa yan. May voice command pa yan. Gumagana pa. Nakakonect mo rin sa iyong helmet, sa intercom. Okay? Wiring, kumpleto. Labeled lahat. And madali lang i-connect. As I mentioned, itatago muna lang ako sa gustong tago. Ngayon, i-return ko to. Bakit? Ito yung mga negative. Actually, ang pinaka-negative, kaya ako to binili is because gusto ko ng itong dashcam para sa navigation ko, para hindi phone yung gamit ko. Nag-overheat kasi yung phone ko eh. Secondary na lang yung camera. Hindi masyadong importante sa akin yung camera eh. Ang kailangan ko is head unit. Now, ang problem is, right now, gumagana yan, walang problema. Okay? Kaso, pag umandar ka na, sabihin mo lang kahit mga 5 minutes ka pa lang sa daan, hindi na nagre-respond yung screen. Umiinit siya. Umiinit ng sobra-sobra yung screen. Kaya hindi mo na siya magamit. Ang malupit pa nun, dahil nagbabibrate, merong ghost touches. Napipindot mag-isa. Napipindot mag-isa yung screen. Now, dahil gumagalaw siya mag-isa, at the same time, mainit na hindi mo na mapindot, useless na. Kung saan-saan na lang nakakarating yung screen. So, bakit ka bibili nito? Kung ang kailangan mo lang is camera, shoot na shoot to, wala kang problema. Kung kailangan mo lang is meron kang TPMS, meron ka speedometer, wala namang kwenta yan eh, kasi may speedometer ka naman sa motor eh, no? Tsaka ito, parang Waze yan, tsaka Google Maps. Accurate siya, plus minus 2 to 10, depende sa bilis mo. Mas bumabagal ka, mas accurate, mas bumibilis ka, less accurate. Sa experience ko, pag umabot ka na ng mga 80, 90, 10 na yung difference between this and yung actual. Normal naman yun sa mga GPS-enabled devices, kahit sa Google Maps at Waze, ganun siya. Hindi siya mag-1 is to 1 sa speedometer mo, okay? So, ang useful sa'yo is ito. Gusto mo nakikita yung iyong tire pressure and temperature. And then, again, camera. Camera is a win. Nakita nyo naman, ang linaw niya. Ewan ko kung makikita yan pag nilagay ko na sa video, no?
Pero ang linaw niya, kita niyo naman, kitang-kita. Kitang-kita. Ah, malinaw, wala kang talo sa camera. Same goes sa harap, dalawa rin yan. Ang haba rin ng cables. Ano, lipat natin ha. Lipat natin. Ay, teka lang. Yan, may button ka pa pala dito. Ano. Ang linaw niya. Teka lang, bakit ganyan? Yan. Oh. Papansin nyo, no? Ang linaw. Panalo yung camera eh. Okay. So, kung ang kailangan mo is camera, kung ang importante sa'yo is camera, then, shoot na shoot. Okay to. Panalo to. Kung camera ang gusto mo, wala kang problema dyan. Kasi, yung camera controls, for some reason, gumagana dito sa remote na to. Kasi supposedly yan, ito is pag magpo-phone ka, which is walang nangyayari pag pinipindot ko. Ito naman, pag pupunta ka sa camera module. Ito naman, pag magsa-cycle ka sa options, supposedly. Pero ito, nagsa-cycle lang siya sa camera. Kasi, if I go home, halimbawa, nandito na ako sa phone. Pag gusto ko mag-make ng phone call, pag pinindot ko to, wala rin, di ba? Pero, pag pinindot ko tong camera, pupunta siya sa camera. Okay, so, kung ang function mo dito is for camera purposes, then, well and good, walang problema. Working siya. Pero kung kailangan mo is Android Auto or CarPlay, negats. Ayun lang, share ko lang sa inyo. Nireturn ko na to. Tatry pa ako ng iba. As much as possible, ayoko kasing mag-Chigi or yung IoT eh. Gusto ko makahanap ng mas murang option eh. Ayun lang. Share ko rin yung link kung saan ko siya binili. Yun, nagpapaglagay na rin pala ako ng crash card. May crash card na tayo. Alright.